Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig
mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay patuloy sa pag-usad sa panahon ng Kwaresma. Tayo po ay nasa ikalawang araw na matapos ang Miyerkules ng Abo kahapon. At ating pong ipagdasal ang lahat ng mga kapatid nating nakatunghay sa Facebook Live, sa YouTube at sa Twitter, ang mga naghahanda para sa Master Plumbers Board Exams, ito pong darating na weekend, ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, ang tagumpay ng lahat ng mga naghahanap trabaho, at ang kaligtasan ng mga taong malayo sa ating piling. Upang sama-sama tayong mabiyayaan ng Diyos, papalapit sa Kanya, hingin natin ang kapatawaran sa lahat nating kalabisan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo, ito'y humantong sa wakas, sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan o kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo ng lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik sa banal na aral. Ang utos ng poon ang siyang binubulay ng gabi
at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghaharip ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. At sinabi ni Jesus sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ba ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong salibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat sa inyo pong paglalaan ng panahong makasimba ngayong 2 araw na ng Kwaresma. Kahapon po ay nagsimba tayo, I presume. Akin pong ipinalalagay na tayo ay nagsimba at tumanggap ng abo sa ating mga ulo. Kakaiba po ang taong ito dahil kadalasan sa maraming taon tinanggap po natin ang abo sa atin hong mga noo. Ngunit ngayon, itong Ash Wednesday kahapon, ay natatangi. Kakaiba ang ating naging pagtanggap at ang paggagawad ng abo sa taong ito. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng abo mismo sa ating ulo, pagbubudbod. Pakiwari ko nga ho'y ako'y nag-aasin ng isda.
o kaya'y naglalagay ng pataba sa lupa. Ano kaya ang naisip ninyo? Ako ho, kahapon sa aking 2 misa ng Ash Wednesday, dinagdagan ko ho yung natatanging paglalagay ng abo. Dahil pakiwari ko parang may kulang. No? Iba ho kasi yung dati na sa pag-aantanda ng krus gamit ang abo sa mga noo. Di po ba? Kaysa sa pagbubudbud ng abo sa ating mga ulo nang walang anumang physical contact. You know the story. It's pandemic. Kaya ho, dinagdagan ko ho personally ang paglalagay ng abo. Na matapos kong lagyan ng abo, silang mga nagsipila sa kanilang noo, sa kanilang ulo, binasbasan ko pa ho ng krus. Nang sa gayon, maramdaman nila at maramdaman ko rin na hindi lang ito basta pagbubudbod, kundi ito'y pagbabasbas ng abo sa ating mga ulo. Mapa sa noo o mapa po sa bumbunan, ito ay merong malalim na kahulugan. At para sa akin, depende na rin ho sa inyong pagiging malikhain, creativity, ito ay tinitingnan ko na binibigyan tayo ng pagkakataon ng simbahan at ng Panginoon na magpasya, na sumunod at tanggapin ang paanyaya niya. Ang buong panahon po ng Kwaresma ay isang pakikiisa sa Panginoong 40 araw na nahimik, nagnilay, nag-ayuno, tinukso at naghanda sa ilang bago niya simulan ang kanyang misyon ng pagliligtas sa sanlibutan. At tayo, na mga mananampalataya, ay nilalagyan ng abo mapa sa noo o mapa sa bumbunan upang magpasya, upang magdesisyon na tutularan ko rin at susundan ko rin ang Panginoon. Ito ho'y lalo pang nagkaroon ng linaw at katatagan sa atin hong narinig na ebanghelyo ngayong hapong ito, 2 araw ng Kwaresma. Ano hong narinig natin sa Panginoong Hesus Nazareno? Ang sabi niya, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Nakangahulugan, merong pong pag-aanyaya ang Panginoon, may paanyaya siyang inilalatag sa atin. At sa paanyayang ito, binibigyan niya tayo ng kalayaan na magpasya, magdesisyon, at piliin ang paanyaya niya. Sundan siya. Ito ang napakaganda nating bigyang pansin. Ang Kwaresma, ang 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay na muli ni Poong Hesus Nazareno ay isang paanyaya na humihingi sa ating magpasya at piliin ang Diyos na ating susundan. Kaya nga po, napakaganda hong makita natin na kailangan ko palang talas-talasan. I have to sharpen my capacity to decide and to choose God who invites me to follow Him. Yun ho, ang nakapaloob sa paanyaya ng Panginoon. Walang pilitan. Hindi tayo pinipilit ni Jesus. Kaya nga po, ang kanyang paanyaya, kung ibig ninuman, open to all, bukas para sa lahat. Yun hong sana all, tinutupad ng Panginoon. Sa lahat kanyang iniaalok, sa lahat kanyang binubuksan, sa lahat kanyang ibinibigay ang paanyaya na siya'y sundan, ngunit merong pong paraan ng pagsunod. Ang paglimot sa kanyang sarili, ang pagpasan ng kanyang krus araw-araw, at ang pagsunod mismo sa ating Poong Hesus Nazareno. Sasabihin nyo, bakit parang mayroon natang mali? Parang yung paanyaya, inulit sa kondisyon.
sumunod sa akin. Tapos inulit pa niya ang ikatlong kondisyon. Talikdan ng sarili, pasanay ng krus araw-araw, at sumunod sa akin. Anong ibig sabihin? Nangangahulugan na sa paglalahad ni Jesus ng paanyaya sa atin at sa kanyang paghihintay na malaya tayong pumili at magdesisyon sa kanya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dahil doon po sa ikatlo, at sumunod sa akin. Yung dalawang una, kanya-kanya eh. Pasanin ang kanyang krus, talikdan ang kanyang sarili. Pero ikakaiba ikatlo, at sumunod sa akin. Inulit ni Jesus mismo ang paanyaya sa ikatlong pagkakataon, mismo sa loob ng paanyaya, upang ipaalala sa atin na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo tatalikuran, hindi niya tayong hahayaang mag-isa sa kanyang paanyaya. Naalala ko, meron pong isang kwento ang mga katutubo ng Asia. No? We are in Asia, but this is one particular country in Asia. At ang sabi nila, one of the initiations to manhood of that particular tribe in Asia is that they bring the child, the young lad, to the forest, and they leave that young lad in the middle of the forest overnight. Yun daw yung kanilang pagbibinyag sa mga kabataang lalaki upang maging tunay na lalaki. Isasama sa gitna ng kagubatan at iiwan doon buong magdamag. Bahala na siya kung siya'y siluin ng mga kalaban o kaya lapain ng mga ahas at ng mga mababangis na hayop. Ngunit ito daw po ang paraan ng pagbibinyag or initiation into manhood. Para patunayang siya'y lalaki at siya'y handa ng maging tunay na lalaki ng kanilang tribo at pamayanan. Meron nung isang bata, sinama nung tatay niya kasi he had no choice, wala siyang magagawa. Sinama niya yung kanyang anak sa kagitna ng kagubatan. Takot na takot ang bata dahil siya'y napapalibutan ng kadiliman. Iba't ibang tunog, kaliwat kanan, tunog ng kalikasan, tunog ng mababangis na hayop, at gayon din yung tunog ng kanyang kaba at pagkatakot. Nakaraos yung bata, buong magdamag, kanyang napagtagumpayan, only to realize na hindi niya namamalayan na buong magdamag, hindi pala siya iniwan ng kanyang ama. Nandun lang sa isang tabi, nagtatago at siya'y binabantayan. Now, napakaganda hong balikan yon at iugnay sa ating ebanghelyo na sa paanyayang ito ng ating Panginoon, malaya niya tayong binibigyan ng pagkakataong piliin siya, magpasya para sa Kanya, ngunit hindi niya tayo pababayaan. Kaya ngayon pong tayo'y nasa ikalawang araw na ng Kwaresma, pagsikapan ho nating talasan, no? Let us sharpen our capacity to choose God. Talasan ho natin yung pagpili sa Panginoon. Kasi kadalasan, pagkatapos ho ng Ash Wednesday, balik na naman sa dati. Kasi simula pa lang ho natin kahapon, backslide na naman tayo ngayon. Huwag naman. Ngayon pa lamang po, inilalatag na ni Jesus ang maliwanag na paanyaya na kailangan natin siyang malayang pagpasyahan, kailangan natin siyang malayang piliin upang siya'y ating lubusang masundan. Kaya ngayon pa lang ho, isipin na ho natin, ano ang pagpapasyahan ko, ano ang pipiliin kong gawin na maglalapit sa akin sa Panginoong Hesukristo. Anong iwawaksi ko, anong tatalikuran ko na siyang sagabal upang ako'y makasunod sa ating Poong Jesus Nazareno. Nasa pagpapasya, nasa pagpili ang pinakamahalaga. At sana ho, sa lahat ng pagkakataon, lagi nating babalikan ang Panginoon.
Meron hong isa pa, bago tayo magtapos sa ating pagninilay. Maraming taon na ho itong naging sikat. It's a popular movement. What would Jesus do? WWJD. No? What would Jesus do? Kung atin nung isasalin, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Maganda hong tularan natin at gamitin natin muli na sa harap ng sa isang sitwasyon na ating kinalalagyan, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Kung si Jesus ay naririto, ano kayang gagawin ni Jesus? Pipiliin ko bang tularan si Jesus? O pipiliin ko yung aking nakasanayang gawi na kadalas ay siyang naglalayo sa akin, sa Kanya? Kaya ngayon pa lamang po, simula pa lang, bago ho masayang ang 40 araw ng Kwaresma, pagsikapan po nating tularan at piliin ng Panginoon na sa bawat pagkakataong ating kalalagyan, lagi nating pipiliin kung si Jesus ay naririto, ano kaya ang sasabihin niya? Ano kayang gagawin niya? Nang sa gayon, malaya natin siyang masundan, malaya natin siyang matularan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasan ng krus katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Patuloy po nating pagdasal ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, silang mga nagsisikap makabangon mula sa trahedya ng kagipitan, ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, at ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay malayo sa ating piling. Para sa kanilang lahat, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ipagdasal din po natin ang maayos, mabisa at napapanahong pagsasabakuna ng lahat para sa laban sa COVID-19 at gayon din ang tagumpay ng mga master plumbers sa kanilang board exams at gayon din ang sipag at tiyaga sa lahat ng mga mag-aaral. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga personal at pamilyang kahilingan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus na iyong anak ang nagbibigay ng buhay sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Jesucristo, na naglingkod sa taong mahal, buong puso, ang sarili mo'y inialay, aking buhay, pagpalait bihagin, upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo. Panginoon, munting ang handog ko sa iyo. Sa tingin mo, halaga ay higit sa ginto. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng ating mga personal, pampamilyang kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Broderick na aming tagapangasiwa dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Halalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni San Judas Tadeo, apostol, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y biniyayaan ni Jesus na ituring niyang kapatid, kung kaya't iisa ang ating Ama, ang Ama na Jesus. Sama-sama po natin ngayong dasalin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na kami iadya mo sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. What would Jesus do? Kung si Jesus ay naririto, ano kayang gagawin niya? Si Jesus po ang naghahatid ng kapayapaan sa mundo, kaya tularan natin siya sa pagbabahagi ng kapayapaan sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aanyaya sa ating lahat. Mapalad tayong tatangkilik at susunod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Atin pong dasalin ang panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na noong ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikaw ay niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin po ninyo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tanggapin ang pagpapalang inilalaan ng Panginoon. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at taong kanilang ipinagdarasal, ang mga kahilingan at pasasalamat, at maging ang mga imahin at dasalan na kanilang taglay. At nawa sa pamamagitan ng pagbabasbas na ito, maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at laging piliin na sundan ang Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat. Maaari na pong tumayo at lumabas ang lahat ng mga nakaupo sa dilaw.